Gusto na ako eh, parang gusto ng manok to eh. Ha? Sino nyo? Yan yung mga lihim, mga kapatid, hindi po sinasabi sa mga marami. Ha? Nahalikan pa nga nila yan eh. Hindi po nila sinasabi yan. Mga lihim nila. At ito yan, ito yung kanilang system, mga kapatid, yung system nila. Lahat, ang mga pakanalahat ito. Ito may pakanalahat. Pero yun ang utak niya. Nahawakan nila ang buong mundo sa pamagitan ng educational system. Nagtatayo ng mga institusyon, eskwelahan. At lahat yan, sa kanila yung Illuminati, yung Council of Foreign Relations, lahat ng mga bangko, sila rin mamaniobra niyan. Pag medyo loko-loko ka, mababak sa kanila ang bangko mo, lahat ang pera mo doon sa bangko, pag bumaksak yung bangko, wash out yung pera mo. Kaya pambaksakin. Kahit mayaman ka. Yung mafia, yung mga criminal arms sila, sa kanila yung mga sindikato na yan, mga mafia, sila may mga kanalat niyan. The Cloud Room, the Opposite, the Masons, and the New Age Movement. Kaya ito na tayo sa panahon ito eh. Lahat ng mga musicians, yung mga athletes, na ganyan, lahat yun, kontrolado nila. Pag hindi ka susunod sa kanila, pababaksakin ka nila, hindi ka sisikat. Hindi ka nila pasisikapin. Kaya nga si Miley. Ano dito? Miley Cyrus. Wala na ginawa. Ito na pinagagawa. Wala nung member ng New Age Movement. Wala na pinagagawa. Kasi hindi nga nasisikat eh. Kundi niya gagawin yung gano'n. Kailangan gawin yung gano'n para sumikat siya. At lahat yan, kung meron kayo panahon, basahin niyo yung Book of Revelation 17 hanggang 18. Kasi masyadong mahaba kung babasahin natin dito yan. Basahin yung pag-ulit sa bahay ninyo. Tayo nga, i-discuss ko natin yan kung meron tayo mahaba pang panahon. At ito yung kanilang Trinity system. Yung religion sa Batigan. Itong finance, London. At yung kanilang military arm nila, Washington. Lahat ng mga pupunta sa mga bansa na hindi susunod sa kanila, sino pupunta? Di ba NATO? Anong sundalo yung pupunta? Russian ba? Chinese ba? Hindi ba American? Sino ba baksak Gaddafi? Sino ba baksak sa Afghanistan? Sa Iraq? Sino? O di ba Amerika? Ito yan. At hawak nila ang ekonomiya ng mundo. Lahat ng mga bansa na under British, yung mayaman. Malaysia, Singapore, Hong Kong. You can name it. Sabihin sa akin, ito ang mga bansa yan. May yaman. Nakita mo yung mga balita, yung bandera, may mali na bandera ng British. Australia, ano pa? Sabihin mo sa akin, lahat mauunda. Pero Pilipinas, sino mahawak sa Pilipinas? Ito, di ba? Ito mahawak eh. Mayaman ba Pilipinas? Wala. Pero lahat ng mga bansa na kontrolado ng mga to, yung mayaman sila. North Korea, South Korea, Amerika, di ba? Pero yung mga komunista, mayaman ba? Cuba, North Korea, mayaman ba sila? Wala. Lahat yan, mga kapatid, kaya nilang kontrolin lahat ng mga bansa na gusto nilang kontrolin. The Bible tells us, expose them, and be not deceived. Huwag kang patayan. Kung hawak ka pa ng mga to, dapat talikuran mo na hanggang ngayon, hanggang may pagkakataon pa, may oras pa, mga kapatid. Iwasan mo na yung mga yan. Be not deceived, huwag kang patayan. Huwag tayong patayan. Everybody say amen. Sino yung si Rizal? Yung sulat ni Rizal. No? At sabi ni Rizal sa mga kabiyanan ng Malolos, si Kristo hindi humalik sa mga Pariseo. Hindi nagpahalik kailang paman. Hindi niya pinataba ang mga mayaman at palalong iskribas. Wala siyang binanggit na kalmen. Walang pinapakwintas. Alam niyo yung Rosario, kwintas? Hiningan ng pamisa at di nagbayad sa kanyang panalangin. Yung panalangin niya bayad. Di nagpaupa si San Juan sa ilog ng Jordan. Yung bautismo, walang bayad. Gaya din si Kristo sa kanyang pangangaral. Bakit ngayon ang mga pari walang bigong kilo sa dili ng upa? At butong pahalos nagbibili ng mga kalmen, kwintas. Korean ba pa? Pangdaya ng salapi, pangmapasama sa kanwa, sa
Sapagkat kalminin mo man ang lahat ng basahan sa lupa, kwintasin mo man ang lahat ng kahoy sa bundok, ibilibig mo man sa iyong bayawang ang lahat ng balat ng hayop at lahat ng ito'y pagkapaguran ng pagpurusan at pagbulong-bulungan ng lahat ng mga pari sa sandaigdigan at imisigman ng lahat ng tubig sa dagat, ay di mapalilinis ang maruming loob, di mapapatawa ang walang pagsisisi. Obviously, mga kapatid, na nakapunta si Rizal sa Europe, sa Amerika, sa ibang bansa napuntahan niya, nakabasa siya ng Bible. Nabasa niya ang Bible at Bible, kinalaban niya ang Iglesia Katolika. And because of that, anong nangyari? Sino nagpapatay kay Rizal? Yo. Pagkakalan nyo mga kapatid, ang Iglesia Rizal ngayon lumalabas. Na sinasabi nila, hindi raw si Jose Rizal ang ating national hero. Bakit? Hanggang ngayon, pag babasahin mo kasi Jose Rizal, talaga matuklasan mo yung mga anomalyang ginawa ng Roman Catholic Church. Sa high school, mula high school, nag-aaralan ito, di ba, Rizal? No limitado na ito yung mysterismo hanggang sa college. Di ba? May subject na Rizal. Sino ito mga college? Sino ba nag-aaralan niya? Sinasabi talaga ito, lahat ng mga anomalyang ginawa ng Roman Catholicism. Sinasabi ito, mismo yung ating tatanggap na national hero, yan siya nagbubunyag eh. Bakit patay mga balik na ito? Yung ating scientist ito eh. Magaling. Binubunyag niya mga kapatid yung walang ginawa ng religion. Ako kasaya ng 11 mga kapatid. Aga pa ba? True Christians rebuke sin and expose it. False Christians practicing and defend it. Ilalaban ng patayan ng mga false Christians. Ilalaban ng patayan ng maling doktrina nila. Ilalaban ng patayan yun. Makita nyo yung mga nagsasabing religyoso, walang pagbabago sa buhay. Paramura, paraaway, bandaraya, maraming bisyo. O, di ba? Kaya ka doon sa debate sa internet, sabi nyo, kayo mo to, yung mga Muslim, bakit ang negosyo nyo, puro pirate, wala kang ginawa, kundi terrorism ito, terrorista to. Yun ba yung sila tinuturo ng Diyos? Pumatay ka, kung terrorista ka, mag-pirate. Yun ba? Hello?